Tayo po ay may mga Biblia. Aklat po ng Hebreo. Hebrews chapter 12. Sa verse 25, sabi dito, kaya mag-ingat kayo at makinig sa nagsasalita. Ang tumatangging makinig sa nagsasalita sa kanila dito sa lupa ay hindi makakaligtas sa parusa. Gaano pa kaya tayo kung tayo tumangging makinig sa nagsasalita mula sa langit? Dahil sa kanyang tinig ay nayanig doon ang lupa. Ngunit ipinangako niya ngayon, minsan pang yayanigin ko hindi lamang ang lupa, kundi pati ang langit. Ang mga salitang minsan pa ay maliwanag na nagpapakilalang aalisin ang mga bagay na nilikhang nayayanig upang manatili ang mga bagay na di nayayanig. Kaya tayo'y magpasalamat sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayanig. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya, may paggalang at pagkatakot. Sapagkat ang ating Diyos ay parang apoy na nakatutupok. Pinagpala po ng ating pong Panginoon ang kanya mga salita na atin pong natunghayan ngayon pong umaga. Hallelujah. So, ngayon pong umaga ay magpakatibay tayo at magpakatatag sa ating pananampalataya. Amen. Ito ang kahilangan sa bawat sapu sa atin na tayo po ay magpakatibay. So, paano nga ba tayo maging matatag? Paano nga ba tayo maging matibay? Hallelujah. So, mahalaga na tayo po ay laging nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Pangalawa, mahalaga po ang atin pong buhay pananalangin. Amen po ba? Sa panahon natin ngayon, ang pinaka-importante ay alam natin ang salita ng Diyos, no? And then, lagi tayong nananalangin sa Diyos. So ano man ang mangyari, hindi tayo mangangamba. Na? Hindi tayo mababalisa. So alam niyo mga minamahal, kung atin pong tingnan at pag-aralan ang mga nagaganap
ito po ay isang paalala sa bawat mananampalataya. Amin po. Ang mga nangyayaring pagyanig ay paalala. Kung atin pong titingnan ang mga kaganapan sa mundo natin, mayroon pong mga alitan, mga tensyon na nangyayari sa iba't ibang panig ng ating mundo. At syempre, isa lang naalala natin, ito po ay mga tanda na malapit nang dumating ang ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Diba? Sa Matthew chapter 24, nang ang ating pong Panginoon ay naroon sa bundok ng Olibo. Hallelujah. At siya po ay tinanong ng mga alagad kung kailan magaganap ang mga bagay na ito. Kaya po natin sa Matthew chapter 24. Hallelujah. So, balikan lang natin sandali ang sinasabi ng Panginoon doon sa bundok ng Olibo. Ito po ay Sermon on the Mount na ang ating pong Panginoon nung siya po ay nasa bundok ng Olibo. Tatapon natin ang Mount of Olives. Ito din yung bundok na sa panahon ng second coming ng ating pong Panginoon. Sa second coming ng ating Panginoon ay nakapaloob po dito ang rapture. Diba? Yan ang tinatawag na first advent ng ating Panginoon. And then, yan ang tinatawag na second coming niya, second advent. Bababa ang ating Panginoon. Ibig sabihin, sa rapture ay doon lang sa alapaap. Diba? Yan ang mangyayari sa rapture, sa alapaap lang tayo, sasalubungin ng Panginoon. Sa second advent ng ating Panginoon, ay bababa ang ating Panginoon na doon sa bundok ng Olibo. Ibig sabihin, bababa mismo siya, tutungtong ang kanyang paa, at mismo doon sa Mount of Olives, bababa ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya, sabi po ng mga scholar ng Biblia, pagtungtong ng paa ni Kristo, ay guguho ang bundok ng Olibo. Kapahayagan ng kapangyarihan ng Diyos. Bakit? Pagbaba ni Kristo, siya ay bababa bilang Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari. Amen po ba? Kaya nga, sa pag-aaral ng mga scientist, kung bakit sinasabi ng mga scholar ng Biblia ay guguho ang Mount of Olives dahilan sa kapangyarihan ng Diyos. Sa pag-aaral ng mga scientifico ay mahuna ang pundasyon ng bundok ng Olibo. Pero hindi po. Ang totoo, kung yun ay mangyari pagbaba ng ating Panginoon dahilan sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Kaya, ano po ang sabi sa Matthew chapter 24? Sabi diyan, basahin po natin sa verse 36. Ngunit walang nakakaalam ng oras pagsapit niyon kahit ang mga anghel sa langit
o ang anak man. Ang Ama lamang nakakalam nito. Ang pagdating ng anak ng tao ay matutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe. Noon, ang mga tao ay nagsisikain, nagsasangyop. Alam ng tao pagka nasasangyop siya, may naisip kaya nila na, ano kaya mag-rapture si Lord? O naisip niya, gaano kasarap yung kinakain na sangyop. Nandiyan pa kayo? Naisip nila, paano kaya magpakabusog? No? Yan siya sabing, eat and be merry. Tomorrow, you will die. Hello? Sige, sangyop pa kayo. Alam niyo, ang sobrang pagkain, kasalanan sa Diyos yan. Kaya pag kumain kayo, tiyakin nyo sarili nyo. Tama-tama lang yan. Pero kung kumain ka ng sobra, gluttony yan. Amen po? Amen! No? Hindi masama yan kung yayain nyo kami. Pinapasaya ko lang kayo. Pero, seryoso, ang sobrang pagkain, hindi tama. Kasalanan sa harap ng Diyos. Amen? Kaya, no, kumain kayo, tama-tama lang. Huwag sobra. Baka magkasala kayo tayo sa Panginoon. Ang mga tao daw ay nagsisikain, nagsisiinom at nag-aasawa. Tayo yung mga bata ngayon. May gatas pa sa labi, nag-asawa na. Observe niya ang ating panahon? No? Pagtungtong pala ng high school, na kumakabit na sa braso ng iba. No? Obserba natin, pabata ng pabata, ang pag-aasawa sa ating panahon. Ibig sabihin, na katuparan yan sa Biblia. Siyempre tayo mga magulang, di naman natin inutusan ating mga anak. Sino bang magulang? Anak, pag 13, ay mag-asawa ka na ha? Di ba? Gusto natin, mga anak natin. Hindi ka naman pinangarap, mga anak natin magtumandang dalaga. Nandiyan pa kayo? Hindi naman natin pinangarap ng aming mga anak ay mag-asawa ng 30. Yung hindi ka na magkaapo, ay siya. Diba? Maganda nga, mag-asawa ng maaga para magkaapo. Hallelujah. Pero, ang mga tao daw ay kumakain, nagsinom at nagsipag-asawa. At ang pag-asawa, normal po yan. Amen po? Normal yan. At yan ang sabi ng Bible, humayo kayo at magpakarami. Diba? Pag-asawa, itinatag ng Diyos. Pero, sa panahon ni Noe, ibig sabihin, mga minamahal, ang isip ng mga tao ay nasa pagkain. Ang isip ng mga tao ay sa mga bagay na makabundo. Kaya, walang ginawa ang mga tao sa panahon ni Noe, kundi, dahil wala namang masyadong, walang pangarap sa buhay, kundi mag-asawa na lang. Nandiyan pa kayo. Hallelujah. Ano po? Hanggang sa pumasok sa daong si Noe. Dumating ang baha, nang di nila namamalayan. At, ano po, tinangay sila lahat. Yan din ang nangyari sa pagdating ng anak ng tao. Hallelujah. Sa panahong iyon ay dalawang lalaking gumagawa sa bukid, kumakain, kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling, kukunin ang isa at iiwan ang isa. Kaya't magbantay kayo sapagkat hindi niyo alam kung anong araw
Paparito ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo, kung alam lamang ng punong sambahayan, kung anong oras sa gabi, oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya ay magbabantay at hindi niya pabayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na di ninyo inaasahan. Hallelujah. Na? Glory, glory to God. Ano pa? Balikan natin ang verse sa verse 30. Pagkatapos ay lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng bansa. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap, dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Sa hudyat ng malakas na tunog ng trumpeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na sulok, apat na panig ng daigdig at titipon nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. Titipunin nila ang lahat ng mga hinirang. Kaya nga, ang pagdating ng Panginoon sa rapture, no? Pakita po natin mga minamahal, ang Diyos ay may kapangyarihan. Sabi ng Bible, no? Titipunin lahat ng hinirang sa apat na sulok ng daigdig. Saan ka man naroon? No? Halimbawa ngayon, may plano ka pa mag-abroad. Punta ka sa Jordan, punta ka sa Israel, punta ka sa amang sulok ng daigdig, kasama kang titipunin ng Diyos. Amen? No? So, sabi dito, unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag nanariwa at nagdadahon na ang mga sanga nito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Kaya hindi naman kapag nakita ninyo ang lahat ng ito, nalalaman ninyong malapit na ang panahon ng pagparito niya. At magsisimula na. Tandaan ninyo, maganap ang lahat ng ito bago mamatay ang mga taong nabubuhay ngayon. Mawala ang langit at ang lupa, ngunit ang salita ko'y hindi magkakabula. Amen? No? So, mga minamahal, maraming mga palatandaan sa Biblia. Patungkol sa muling pagbabalik ng atin pong Panginoon. Ngayon, ano pa ang mga tanda sa Biblia? Sabi ng Panginoon sa mga alagad, makakarinig kayo ng mga alingaw-ngaw ng labanan, bansa laban sa kapwa bansa. So, ibig sabihin, gera. Walang tigil ang labanan. Ito po natin mga minamahal. Mayroon bang sa ating panahon, di ba hindi nawawala ang gera? Hindi nawawala ang labanan. Sa ating bansa, medyo tahimik. Di ba? Tahimik ang mga rebelde, tahimik. Wala na yung mga abusayang. Pero sa ibang bansa, may mga labanan. Ngayon, may peace talk na nagaganap between Israel and the Palestinian. Mga rebuilding Hamas. Hallelujah.
Kapatid, mga minamahal, bukod doon sa mga labanan, sabi ng Biblia, lilindol na sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayon, ang Pilipinas ay nakakaranas ng sunod-sunod na lindol. Sunod-sunod na pagyanig. Hallelujah. Ano sabi ng Bible? Hindi pa ito ang wakas. Ito'y pasimula pa lamang. Hallelujah. No? Pasimula pa lamang. Hindi pa pala. No? Ibig sabihin, pagka may mga lindol, may mga labanan, hindi pa yan wakas. Pasimula pa lamang. No? Ngayon sa palagay natin, pagka may mga labanan, may mga gera, magiging maayos ba ang buhay natin? No? May mga nagaganap na lindol. Pag may lindol, no, nasisira ang maraming mga kabuhayan ng tao. Diba? Maging yung mga pinaghirapang bahay na maipundar ng mga kababayan natin ay nagigiba. No? Isipin natin mga minamahal. Matagal na pinaghirapan ng ating mga kababayan para makapagpatayo ng isang maayos na bahay. No? Tapos, sa dinasahan ay magkaroon ng paglindol. So, kapatid mga minamahal, mayroon ba tayong maasahan at mayroon ba tayong pwedeng pagtiwalaan at masandalan sa mga panahong katulad nito? Kasi ultimo mga bagay na iniisip ng tao na matatag, matibay, ay pwedeng magiba. Bakit? Tandaan po natin lahat ng bagay na material dito sa lupa, yan po yung mga bagay na kabilang sinasabi ng Biblia, mga bagay na alisin ng Diyos, yung mga bagay na nayayanig. Amen. Mga bagay na nauuga, na pwedeng alisin ng ating pong Panginoon sa bawat isa po sa atin. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, salamat sa ating pong Panginoon sapagkat tayo ay binigyan ng Diyos ng pananampalataya. Ibig sabihin, ang pananampalataya na mayroon ka, mayroon tayong isang pananaw na hindi lamang sa mga bagay na may katapusan at may hangganan dito sa lupa, kundi ang pananampalataya na mayroon ka, yan yung pananampalataya na mayroong pananaw at paniniwala at may pag-asa sa mga bagay na walang hanggan na kaloob ng ating pong Panginoon mula sa kalangitan. Palapakan po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, dapat ang pananaw natin ay katulad ng pananaw ni Pablo, no? Na hindi nakapako sa mga bagay na pansamantala lamang, kundi isang pangitain at pananaw na nakatingin doon sa pangako ng Diyos. At yun ang mga bagay, hallelujah, na kailanman hindi nayayanig. Kaya nga, sabi ng Biblia sa atin pong talata sa aklat ng Hebreo kanina,
Praise God. Hallelujah. Sabi po dito, dahil sa kanyang tinig na yanig noon ang lupa, ngunit ipinangako niya ngayon, minsan pang yayanigin ko ang hindi lamang ang lupa, kundi pati ang langit. Ang mga salitang minsan pa ay maliwanag na nagpapakitang aalisin ng Diyos, alisin ang mga bagay na nilikhang nayayanig upang manatili ang mga bagay na di nayayanig. Ang Diyos at ang kanyang salita ay nagpapahayag na may mga bagay na nilikhang nayayanig dito sa lupa. Amen? May mga bagay sa mundong ito na nilikha ang ating Panginoon na nayayanig. Para ano? Manatili ang mga bagay na hindi nayayanig. Nandiyan pa kayo? Simple lang mga minamahal. No? Halimbawa ang palay, pag ito'y dinaan sa gilingan, no? Ang gilingan may imbudo, doon ibinubuhos yung palay galing sa sako. Pag binuksan nyo, mayroong bukasan doon sa imbudo Pag bukas doon, lalabas yung palay. Bababa. Siyempre, umandar yung gilingan. Kita mo palay, galing doon sa imbudo. Pagdating sa baba, oops, nabalata na. Mayroon pag pinapasukan para paglabas ng palay, maputi na. Kasi ang gilingan kasi may roller doon sa ilalim ng machine, may roller po doon. Yun po ay may bakal, tapos may goma. Bawat butil ng palay na dadaan doon, nababalatan. Pag nabalatan na, kaya nga, importante ang palay ay magandang pagkatuyo. Pagka nagbilad ka ng palay, dapat tuyo talaga. At pagka pinaw mo, huwag mo ipagiling ka agad. Kasi ang palay, pagka bagong pinaw, mainit-init pagiling mo, durog po yan. Ganon din, pag kulang sa pagkatuyo. Kaya dapat tuyong-tuyo. At medyo pabahawin mo muna, palamigin. Pwede kinabukasan, magpagiling, maganda. Maganda po ang bigas nun. So, pag doon sa roller, nababalatan, and then pa-process pa, paglabas doon, dadaan sa ag-agan, maputi na yung butil ng bigas. Dadaan ngayon sa ag-agan. Yung ag-agan ng gilingan. Yun po, habang dumadaan yung mga bigas, inaag-ag niya. Ibig sabihin, inaayag sa Bisaya. Ngayon, ang kalagayan ng tao, ang kalagayan natin, inaag-ag tayo ni Lord. Amen? Kaya pag may lindol, ibig sabihin, itanim natin sa ating isip, inaag-ag tayo ni Lord. Niyayag-yag tayo. Sinasala tayo ni Lord. Nandyan pa kayo? Kaya nga may pagyanig Yung salaan, yung ag-aga ng gilingan, niyayag-yag po yun. Kusa po yun na umaandar siya, niyayag-yag. Kasi mayroong mga puli yun, mayroong mga bearing na nakakonekta doon sa makina para yung ag-agan ay mag-ag-ag siya ng
No? Habang gumigiling. Natural po yun. Ganon din mga minamahal, ang palay, pag tinitracer, mayagagan din. No? Mayagyagan, mayroong salaan. Para yung ilipad, yung purong butil ay papunta sa sako. Diba? Ganyan ang kalagayan natin bilang mga manampalataya. Sa panahon natin ngayon, ay niyayagyag tayo ni Lord. At inaalis sabi ng Biblia, inaalis ng Diyos ang mga bagay na nayayanig o nilikang nayayanig para manatili ang mga bagay na hindi nayayanig. At ano, mga minamahal, ang mga bagay na hindi at nanatili, sabi ng Biblia, kaya, verse 28, kaya kayo'y magpasalamat sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayanig. Tumanggap tayo ng isang kaharian na hindi nayayanig. Tayo po, mga minamahal, bilang mga anak ng Panginoon, ay bahagi ng kaharian ng Diyos. Amen? Amen. Bahagi tayo ng kaharian ng Panginoon at mayroon tayong kinikilalang hari. Walang iba kundi si Kristo. Amen. Na siya ang haring darating. Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, tumanggap tayo ng isang kaharian na hindi nayayanig. Kaharian ng Diyos. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, kaya, sabi ng Bible, magpasalamat kayo. Amen? Magpasalamat kayo sa panahon ng pagyanig sa mundong ito. Dapat ang mga anak ng Diyos ay marunong magpasalamat. Bakit? Mayroon tayong tinanggap na kaharian galing sa Diyos. Kaharian na kailanman hindi kayang yanigin ng anumang pagyanig. Hindi kayang lupigin ng anumang mga problema. Diba? Minsan ang pagyanig sa atin, karamdaman, problema, hallelujah, mga mahigpit na mga pangangailangan sa buhay. Kapatid, mga minamahal, kailangan lang nating manatili at pagtibayin ang ating pagtitiwala sa Diyos. Amen? Kailangan nating magpakatatag. Sabi sa Bible, 1 Corinthians chapter 15, verse 58, magpakatatag, huwag matinag. Hello? Magpakasipag kayo sa gawain ng ating pong Panginoon. Yamang alam ninyo na ang inyong mga pagpapagal ay hindi nawawalan ng kabuluhan sa Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Kaya nga, magpasalamat kayo sapagkat kayo'y tumanggap ng isang kaharian na hindi nayayanig. Hallelujah. Ano pa ang sabi ng Biblia? Hallelujah. Sambahin natin ang Diyos sa paraang na kalugod-lugod sa Kanya. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya. Paano ba tayo sumamba sa Diyos? Sabi sa John chapter 4, worship the Lord in spirit and in truth. Dapat ang pagsamba natin ay sa espiritu at sa katotohanan. Ibig sabihin, ginagawa natin ang ating pagsamba
At kinikilala natin na ito ay spiritual na bagay. Ibig sabihin, binibigyan natin ng importansya, binibigyan natin ng pagpapahalaga sa ating buhay, sapat ang pagsamba ay obligasyon at bahagi ng atin pong buhay bilang Kristiyano. Amen. Na ito ay tao sa ating puso. Sapagkat ang pagsamba ay ginagawa natin hindi para sa ibang tao, kundi ginagawa natin ito personal sa harap ng Diyos. Ikaw at ang Diyos at ang ating Panginoon ang nakakaalam kung totoo sa puso mo ang ginagawa mong pagsamba sa Kanya. Pag sinabi mo, mabuti ang Diyos. Pag sinabi mo, dakila siya. Totoo, dakila si Lord sa buhay mo. Hallelujah. Diba? Kaya nga, sabi niya, magpasalamat kayo. Sapagat tumanggap kayo ng isang karang hindi nayayanig. Ano pang sabi niya? Sambahin. Hallelujah. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya. Ano po? May paggalang. Hallelujah. May paggalang at pagkatakot. May paggalang at pagkatakot. Kaya nga, ang pagsamba nating ginagawa, hindi po biro yan. Bakit? Isipin natin ang sinasamba natin, Diyos. At ang Diyos ay nasa langit. Hindi natin siya nakikita. Pero ginagawa natin ito, hallelujah, ng taos sa ating kalooban at sa ating puso. Sabagat yun ang sabi ng Biblia, na dapat ang pagsambang ginagawa natin ay may paggalang at ganap na pagkatakot sa Diyos. Hallelujah. Makita natin na ang pagsambay hindi dapat inaaring biro ng sino man. Sapagkat ang ating Diyos ay banal. Ang ating Diyos ay karapat-dapat, sabi nga, He is worthy to our praise, to our worship. Hallelujah, and He deserves all the glory and all the praises. Amen? Sabi nga, lahat ng tuhod ay luluhod. Lahat ng labi ay magsasabi na si Jesus ay Panginoon. Amen? Lahat ng tuhod ay luluhod. Isipin natin mga minamahal. Nasa ilalim ng lupa, sa ibabaw ng lupa at maging nasa langit ay maninikluhod sa harap ng Diyos. Diba? Kaya nga mga minamahal, gawin natin ang ating pagsamba na may paggalang. Paggalang. Sa ibang salita, pagrespeto. Hallelujah. At pagkatakot sa Diyos. Diba? Tayo natin mga minamahal, sa kaisipan ng mga taong relihiyoso, anong pagsamba? Anong postura nila sa kanilang pagsamba? Di ba? Pag sinabi, lumuhod tayo, lahat sila nakaluhod. Nandiyan pa kayo?
Ang tanong, tayo mga anak ng Diyos, tayo mga Kristiyano, kailan pa tayo lumuhod sa harap ng Diyos? Ha? Kailan pa tayo? Kailan pa nangyari na ikaw sa iyong pagsamba ay lumuhod sa harap ng Panginoon? Diba? May mga pagkakataon, maraming pagkakataon, hindi tayo nakakaluhod eh. Kasi nga, iniisip natin ang pagluhod ay ito isang tradisyon ng tao. Trabaho, sistema ng mga reliyosong tao. Hindi po. No? Ang pagluhod sa harap ng Panginoon ay pagpapakita ng ating pagrespeto at paggalang sa ating banal na Diyos na sinasamba. Amen po? Sabi ng Bible, lahat ng may tuhod na nasa langit, nasa lupa, sa ilalim ng lupa, ay luluhod. At lahat ng may labi ay magsasabi na si Jesus ay Panginoon. Hallelujah! Kaya nga mga minamahal, kung mayroon tayong mga personal na devotion, na sa panahon ng ating mga prayer meeting, importante na maranasan nating lumuhod sa harap ng Diyos. Diba? Hallelujah! Kung mayroon mang matibay at matatag ang panampalataya, ay yung mga taong laging nakaluhod sa harap ng Diyos. Nandyan pa kayo? Ibig sabihin, isang tao o mga taong laging nakikipag-ugnayan at nananalangin sa kanyang Diyos. Hallelujah! Kaya nga pag may lindol, maraming tao nakaluhod sa ilalim ng misa. Diba? Sabi ni Ruth, paano kung maglindol? Paano mga bata makatago sa misa natin? Maliit. No? Tama yun. Sa bawat pamilya, sa bawat mag-anak, habang hindi pa nangyayari, pag-usapan nyo na kung saan kayo magkita. Kaya mamaya mag-usap din kami ng aming mga anak. 5 kami eh. Kayo, mag-usap din kayo? Mga kapatid, totoo, pag-usapan nyo. Halimbawa mga anak nyo, hiwa-hiwalay na. Ha? Kaya yung mga anak, nagtatrabaho. Kaya, importante may pinag-usapan kayo. Ano man ang mangyari, maputol man ang mga tulay at mga daanan. No? Sana, totoo, may lugar na kayong pupuntahan at magkita kayo ng iyong pamilya. Amen po ba? At kung hindi man magkita, hindi kayo magkita, panalangin lagi sa langit kayo magkikita-kita. Nandyan pa kayo? Diba? Ano pakiramdam ng mga magulang? Napunta sa social media? Yung mga nanay, yung mga tatay, panahon na naglindol sa Mindanao. Yung mga nanay umiyak, anak ko, nakita nila yung building, yung school na umuuga. Yung mga nanay nandun sa ground, nandun sa plaza. Na? Yung mga anak na nandun sa building, nagpapanik na. Kapatid, mga minamahal, yun ang pakiramdam ng magulang sa panahon ng kalamidad na malayo at hindi nila hawak at nakikita ang kanilang mga anak. Kapatid, mga minamahal, na? Kaya nga, sabi ng Bible, magpasalamat tayo sapagkat tayo tumanggap ng isang kaharian ng Diyos na kailanman ay hindi nayayanig. Diba?
kaharian ng Diyos. Isa sa mga panalangin na dinuro ng ating Panginoon sa mga alagad niya, na binanggit niya, sabi doon, Thy kingdom come, maghari nawa, dumating nawa ang kaharian ng Diyos sa atin. Hello? Diba? Sa ating buhay, maghari ang Diyos. Kasi kung ang Diyos ang naghahari sa buhay natin, dumating man ang ganitong mga pangyayari, makakadama tayo ng kapanatagan. Amen? Hindi ka magpapanik. Bakit? Maraming napahamak dahilan sa pagpanik. Marami na sugatan dahil nagpanik. Diba? Yung dalawang magkaibigan sa Cebu, sabi nga nila, kala doon nila, katapusan na nila. Ayos pang selfie nila doon sa mall. Na maglindol eh. Tago sila ng visa. Akala doon nila, katapusan nila eh. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal. Kaya nga, ang paglilingkod sa Panginoon at ang mga ginagawa natin ito, gawin natin totoo sa buhay natin. Amen? Hallelujah. At sikapin natin lagi na ang kaharian ng Diyos, ang paghahari ng Panginoon ay manatili sa ating puso. Nang sa gayon, magkaroon tayo ng panatag na kaisipan at pananalig sa Panginoon na anuman ang mangyari, hallelujah, sa Panginoon pa rin tayo. Amen? Hallelujah. Glory, glory to God. Kaya sabi dito, sapagkat ang Diyos ay parang apoy na nakakatupok. Hallelujah. Glory, glory to God. He is the consuming fire. Hallelujah. Glory, glory to God. Consuming fire. Bakit? Ang apoy ay ginagamit ng Diyos para dalisayin ang ating pananampalataya. At ang apoy na tinutukoy dito ay ang Espiritu ng Diyos. Na kaya niyang tupukin ang mga bagay na negatibo sa ating buhay. Ang mga pangit sa sarili natin, sa ating buhay, ay kayang sunugin ng ating Panginoon. Kaya nga, ang pagyanig na nangyayari ay panahon at pagkakataon na ginagawa ng Panginoon para i-purify ang buhay ng mga anak ng Diyos. Hallelujah. Alam ba natin, mayroong kumakalat na prophecy sa social media na isang Amerikanong negro na nag-prophecy sa Pilipinas na ang Pilipinas ay dadaan at makaranas ng malakas na mga bagyo at maraming mga paglindol. Hallelujah. Maraming paglindol, pagyanig. Oktubre, Nobyembre, Disyembre. Malakas na mga pagyanig ang mga ganap. Kaya nga, sabi niya, nananawagan siya sa Pilipinas na ang bawat Pilipino dapat na magsisi. Magbalik loob sa Diyos. Nandiyan pa kayo?
Hindi lang yung hindi Kristiyano magsisi. Lahat tayo. Dapat. Amen. No? We should repent. Sapagkat marami tayong mga kakulangan. Marami tayong kasalanan. Hallelujah. Isipin natin mga minamahal. Bakit tayo niyayanig ng Diyos? Sabi niya, number 1 na kasalanan ng mga Pilipino ay ang pagsamba sa mga idolo. Nandiyan pa kayo? Idolatry. Totoo naman. Hallelujah. No? Sabi ng prophet, ni minsan hindi pa ako nakarating sa Pilipinas. Hindi ko alam ano ang ginagawa ng mga Pilipino. But sabi niya, ito'y mensahe ni Lord. Na? Ito'y salita ng Diyos. Pahayag ng Diyos para sa Pilipinas. Kapatid, mga minamahal. Prophecy is prophecy. Amen? Kung yun ang sinabi ng Diyos sa Kanya at kapahayagan ni Lord sa propetang ito at ito ngayon nangyayari, ano ang gagawin natin? Kailangan gawin natin at tayo po'y maging handa lagi. Amen? Ihanda natin sarili natin. Hallelujah. Glory, glory to God. Ngayon, sa panghuli, sabi ng Bible, sa aklat po ni Judas, si Judas po na binabanggit dito sa Bible, no? Nasumot ang aklat ni Judas, hindi si Judas Iscariote. Hindi po yun si Judas Iscariote, ha? Sabi ni Jude, Englishin natin para mas maganda. Sabi ni Jude sa kanyang sulat, na ito po ay nag-iisang kabanata lamang sa Biblia. Sa verse 17, ngunit lagi ninyong tandaan, mga minamahal, ang pangaral sa inyo ng mga apostol. Lagi daw nating tandaan ang mga ipinangaral sa atin. Hallelujah. Ng mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo. Noon pa'y sinabi na nila sa inyo, lilitaw sa huling panahon ang mga manlilibak, mga alipin ng kanilang masamang pita. Ito ang mga taong lumilika ng pagkabahabahagi, mga taong pinagharian ng kanilang mga pita at di pinananahanan ng Espiritu. Ngunit, sabi niya sa verse 20, ngunit, magpakatatag kayo, mga minamahal, sa inyong napakabanal na pananampalataya. Ano po? Ang paalala ni Jude sa atin, bilang mga mananampalataya. Sabi niya, magpakatatag kayo. Sa inyong napakabanal na pananampalataya. Isipin natin mga minamahal. Yung pananampalataya na mayroon ka, walang kapantayan, walang katulad yan. Sabi ng Bible, napakabanal, most holy faith. Sabi sa Biblia, hallelujah, magpakatatag tayo.
tibayan natin ang ating pananampalataya sa Diyos. Hallelujah. Na? Glory, glory. Ano pa sabi dyan? Manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay sa ating Panginoong Hesukristo. Kuha po natin, magpakatatag, tatagan natin ang ating pananampalataya sa Diyos. Hallelujah. Manalangin daw po tayo sa patnubay ng Espiritu Santo. Kaya nga, sa panahon ng mga nangyayari ngayon, maging mapanalanginin tayo. Hindi lang basta panalangin, ha? Panalangin sa patnubay, sa gabay ng Espiritu Santo ng Diyos. Amen. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, hindi biro ang nangyayari sa ating panahon. Kailangan natin sa sarili natin ang presensya, ang gabay ng Espiritu ng ating pong Panginoon. Hallelujah. At sabi diyan, manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay sa ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Na magkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. Dahil sa kanyang pagkahabag sa inyo. Kapatid, mga minamahal, sabi nga, lagi, ano man ang mangyari, kapatid, tatagan natin, tibayan natin ang ating tiwala sa Diyos. Amen? Hallelujah. Sana, pagdating ng mga kalamidad na ito, tandaan po natin, ito ay mararanasan nating lahat. Amen? Isipin nyo, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayroon pa bagang iba? Na? Luzon, Visayas, Mindanao. Luzon, malayo sa Metro Manila. Pero alam nyo, ang kaya takutan ng marami sa Metro Manila, yung the big one. Hallelujah. No? Kapatid, mga minamahal. At kung mangyari at paintulutan ng Diyos ito, kapatid, kaya nga, sabi ng Bible, tatagan natin ang ating napakabanal na pananampalataya sa Diyos. Hallelujah. Tatagan natin. Na? Walang taong nakakaalam. Na? Walang sino mang eksperto na makapagsasabi at makapag-predict ng lindol kung kailan magaganap. Pero, ang isang katotohanan, ito'y mangyayari. Sa mga panahon na hindi natin alam. Parang rapture yan. Amen? Kung paano tayo naghahanda sa mga kalamidad, higit na paghandaan natin ang pagdating ng ating Panginoon. At isa sa mga palatandaan ng kanyang pagbabalik ay ang mga pagyanig. Hallelujah. At ang mga pagyanig na ito ay ginagamit ni Lord para patatagin tayo at patibayin ang ating pananampalataya sa Kanya. I-purify ang ating kalagayan bilang Kristiyano. Amen? Hallelujah. Isipin natin at tandaan natin ang Diyos natin, sabi ng Biblia, siya'y parang apoy
na nakakatupok. Amen. Hallelujah. Hayaan natin, i-purify tayo ng Diyos. Amen? I-purify ni Lord, ikaw at ako, sa kanyang harapan. Tayo po'y tumayo. Hallelujah. Glory, glory to God. Sige po, tayo po'y umawit sa Panginoon. Awitin natin yung awit. Yung inawit ni Pastora kanina sa ating devotion. Sige po. Ibaba muna natin ating mga cellphone. Kay Lord tayo tumingin. Pag lumindol, cellphone natin at nag-rapture, iwan natin lahat yan. Ang importante yung puso natin. Lahat ng bagay na mayroon tayo sa ating katawan, lahat ng yan, alisin ni Lord. Amen. At ang mananatili si Lord sa buhay natin na naghahari. Hallelujah. Glory to God. Purify your people, O God. Cleanse us with your fire, O Lord. May we walk uprightly in the presence of your love. Purify your people, O God. Purify your people, O God. Manong sambahin natin ang ating Panginoon. Cleanse us with your fire, Tuon natin ang ating sarili. Tuon natin ang ating puso sa Diyos. May we walk Sinasabi natin, ang awit nito, gusto natin na tayo po'y linisin ng ating Panginoon ang ating buhay. Purify your people, Oh God, make us holy. Lord. We praise in your likeness, righteous in our way. Let us be our praise to the glory of your grace. Purify your people, O God. Puso ko'y linisin, O Diyos. Linisin, O Diyos. Hallelujah. Buhay ko'y baguhin mong lubos. At ako'y lumakad At ako'y lumakad na may banal na pagkatakot. Puso ko'y linisin, O Diyos. Ang dalangin ko, Dalangin ko'y iyong dinggin. At sa puso ko'y ika'y sundin. At sa bawat araw, ang papuri iaalay. Puso ko'y linisin, O Diyos. Ang dalangin, Ang dalangin ko'y iyong Hallelujah. dinggin. At sa At sa buhay, puso ko'y ika'y sundin. At sa bawat araw, ang papuri ihaalay. Puso ko'y linisin, O God. For the last time, hallelujah. Ang dalangin
At sa puso ko'y kay sundin. At sa bawat araw ang papuri aalay. Puso ko'y linisin, O Diyos. Puso ko'y Hallelujah. linisin, O O Diyos. Puso ko'y linisin, O Diyos. Yes, Lord. Hallelujah. Glory, glory to God. Yes, Lord. Yes, Jesus. Sige po, tayo po ay personal na manalangin sa Panginoon. Personal natin kausapin si Lord ngayong umaga. Tayo po ay may pagkukulang. Humingi tayo ng tawad sa Diyos. Hallelujah. I-confess natin sa Panginoon lahat ng ating pong kakulangan. Sabi ng Biblia, if you confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us for all our unrighteousness. Nais ng Diyos ituwid ang bawat sa atin. Nais ng Diyos ituwid ang bawat Pilipino. Ituwid ang bawat buhay. At manumbalik ang bayang ito sa atin pong Panginoon. At siya lamang ang Diyos na ating kilalanin sa bansang ito. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Jesus. Hallelujah. Oh, glory, glory to God. Yes, Jesus. Hallelujah. Glory, glory to God. Hallelujah, Jesus. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na tumawag sa bawat isa po sa amin. Lord, humihingi kami ng patawad bilang Pilipino, bilang iyong mga anak. Hallelujah, marami ang aming kakulangan. Maaring nakagawa kami ng mga bagay na mali. Hallelujah. And Lord, ngayon po umaga, hinihiling po namin ang pagpapatawad mo sa bawat isa po sa amin. Sa bawat Pilipino. Hallelujah. Lord, dalangin namin, Panginoon, nawa sa mga nangyayari sa aming panahon, ito'y maging daan na marami kaming kababayan ang magbalik loob sa inyo. Kilalanin ka, hallelujah, ng bansang ito bilang Panginoon at ikaw lamang ang Diyos na dapat na paglingkuran at sambahin ng bawat Pilipino. Lord, salamat sa panahon ng mga kalamidad, dakilang Diyos. Ito'y pagkakataon upang i-purify mo ang aming mga buhay. I-purify mo ang aming mga puso. Ang aming paglilingkod, Panginoon, ay maging totoo lagi sa inyo. Sapagkat tunay nga po, Panginoon, hindi namin alam, hindi namin tiyak kung ano ang magiging magaganap sa aming pong kapaligiran. Lord, salamat. Dalangin namin, Panginoon, sa bawat isa, sa bawat mga kapatirang narito, nawa
patuloy naming maitanim sa iyong mga puso at kaisipan. Ang bawat nangyayari ito, Panginoon, ay mayroon kang dakilang layunin. Salamat. Alam namin, Panginoon, mahal mo ang bansang ito. Mahal mo ang mga Pilipino. At ang bansang ito ay malapit sa iyong puso, dakilang Diyos. Nais mo lamang, dakilang Diyos, ituwid ang mga bagay na ginagawa ng bawat Pilipino. Hallelujah. Lord, salamat. Ngayong umaga, dakilang Diyos, pagpalain mo ang bawat isa. Ay po mga kapatiran, ngayong umaga, Lord, ang iyong mga salita ay itago namin sa aming mga puso. Hallelujah. Na mayroon kaming tinanggap na isang kaharian na hindi kailanman nayayanig. Hallelujah. Ang iyong kaharian, dakilang Diyos. Ikaw ang Diyos na laging maghari sa puso ng iyong mga anak. Hallelujah. Magkaroon po kami ng kapanatagan at payapang buhay sa panahon ng mga trahedya. Salamat, dakilang Diyos, ay iyong banal na Espiritu ang siyang patuloy na manahan sa puso ng iyong mga anak. At nawa, dakilang Diyos, patuloy na magsumikap kami, pagsikapan namin, Panginoon, hallelujah, at pahalagahan ang iyong mga salita sa aming buhay, ang aming panampalataya. Maging mapanalanginin kami sa bawat sandali ng aming buhay. Hallelujah. At patuloy, dakilang Diyos, umaasa po kami ang iyong protection ay patuloy pagkaloob sa bawat membro ng aming mga pamilya, dakilang Diyos. Sa bawat sambahayan ng iyong mga anak. In the name of Jesus, ingatan mo ang bawat isa, Panginoon. Saan man sila naroon, sa labas man ng tahanan, dakilang Diyos, wala man sila sa loob ng pamilya, sa loob ng tahanan, Panginoon, Lord God, pagkaingatan mo ang iyong mga anak, dakilang Diyos. Salamat po ngayon pong umaga. Uwi po kami sa iyong mga tahanan. Magkahiwalay man kay Panginoon pansamantala. Nawa, patuloy na bigkisin mo kami sa isang panampalataya at pagmamahal mo, dakilang Diyos. Sa iyo ang kapurihan at ang karangalan, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Lahat ng anak ng Diyos magsabi ng Amen. Hallelujah! Glory, glory to God. Pagpalain po tayo ng ating pong Panginoon. Hallelujah! Glory, glory to God. Amen.